Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at welcome po muli sa ating pong vlogging. Hallelujah! So sa araw pong ito, ang pag-usapan po natin yung pong the best, yung God's way is the best. So subukan mo bang ginagawa yung mga bagay na yung tipong pag gumagawa ka ng sarili mong hakbang, sarili mong kalakasan, sarili mong ginagawa, napapagod ka puro palpak, di ba? So kung nasusubukan po natin to, so I believe naranasan mo na yung pagod ka na, 'di ba? So parang ayoko na. Naranasan mo ba 'yon? So ito po yung tuturo po natin ngayong umagang ito na kung saan kailangan natin matuto na unahin natin ang Panginoon, na kung saan yung mga gawa po natin sa sarili nating kakayahan ay ito po ay pangalawa lamang. So susubukan po natin, 'di ba? Ibabaguhin natin yung mindset natin na si Lord na yung gagawa muna ng lahat. So that's why ang title po natin, God's Way is the best. So buksan po natin ang ating mga Bible dito sa Psalms 37 verse 5. Ang sabi dito ng Panginoon, commit your way to the Lord. Trust also in Him and He shall bring it to pass. So in Tagalog naman po, ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungan ganap kapag ikay nagtiwala. So, dito po natin concentrate yung ating pong pag-uusapan sa umagang ito na kung saan ito pong verse na to ay may tatlong puntos po dyan. Number one, commit your way to the Lord, trust Him, and He shall bring it to pass. So, yung tatlong bagay pong yan. So, paano pa natin gagawin yun na kung saan tayo ay gumagawa sa araw-araw pero minsan hindi perfect, hindi palpak, 'di ba? Minsan nakakapagod na. So kaya nga sabi ng Panginoon dito, commit nyo. Subukan yung i-commit talaga kay Lord. Kung hindi, tulungan po tayo ng Panginoon. So number one, ang sabi dito, you must surrender. Yung commit your way to the Lord. You must surrender everything to God. Kailangan yung sabihin mo muna sa Lord, Lord, suko muna ako sa'yo. Kasi wala akong kayang gawin kung wala ikaw. Amen? Kasi pag in-acknowledge natin yun na wala tayong kakayahan kung wala ang Diyos sa buong maghapon natin, mapapagod po tayo at mawawalan tayo ng saya sa paggawa at mga pansin ninyo po yung mga mali ang nagagawa po natin. Amen? Marami kasi mga Kristiyano at even ibig sabihin, yung maraming Kristiyano na hindi po nila ginagawa ang dapat pong unahin. Kaya nga po, ginagawa po muna nila pag malakas po sila, bagong gising, di ba? Energetic, gagawin nila yung lahat ng gagawin nila para sa buong araw na yun. Saka na lang sila hihingi ng tulong sa Lord para doon sa natitira pa. So, balik ka rin po kaya natin yon. Bago pa lang tayo magtrabaho, surrender na natin kay Lord, di ba? Lord, itong araw na to, binibigay ko sa'yo. Subukan po ninyo at makikita po ninyo ang galaw ng Panginoon sa buong maghapon ninyo. So if you want to enjoy God's best, you must learn to yield or isuko ang inyong mga gawa, ang inyong kalooban, ang inyong trabaho, at lumakad sa Panginoon. Sabi nga ng Colossians 2:6, di ba? Yamang tinanggap na ninyo si Jesucristo bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. So, together, di ba? Sa pakikipag-isa, tinanggap natin si Jesus, tayo ay nakikipag-isa na kay Jesucristo. So, in short, sa buong maghapon, 24 hours a day, di ba, nakikipag-isa ka. Kasama mo ang Diyos sa iyong ginagawa. Kasi pag mag-isa ka lang, imaginein mo, mag-isa ka lang gagawa niya, mapapagod ka, di ba? Nakakahingi ng saklolo sa Lord. So, gawin natin po because itong team natin ngayong year na to is to be Christ-like. So, kailangan natin maunawaan at isabuhay kung ano po yung natututunan natin. So, umpisa pa lang sa umaga, surrender mo na yung buong maghapon mo kay Kristo Jesus. So, to walk with God's way and please, He must be totally committed. Commit tayo kay Lord ng time, ng talent natin, even our treasure, even our income, our wallet, our ATM. Diba? Lahat po yan ibigay natin kay Lord. Huwag natin gawing huli si Lord. Unahin natin lagi si Lord. Anything you do, do it for God's glory. Diba? So we should be ready to assist. Sabi din dito, you should ready to assist yung mga needy, mga homeless. Tapos bigay tayo ng mga comfort dun sa mga may grieve, di ba? Yung mga nalulungkot. I-share natin si Jesus Christ dyan. Yung pong ginagawa po natin pag surrender po, ibig sabihin po niyan, tayo po'y gagawa sa Panginoon, pero bibigyan tayo ng Lord ng opportunity to help other people. Kasi po, pag wala po yung ganong mentalidad o ganong pong action natin, we are living on ourselves. So, ibig sabihin, parang
Wala tayong pinagbago sa mundong ito. So I believe lahat po tayo nagnanais maging Christ-like at magkaroon tayo ng buhay doon sa kingdom culture. So unti-unti po natin baguhin ang ating pong klase ng pamumuhay. Amen? So try nyo po yan. I believe mararanasan po ninyo na kasama nyo ang Panginoon. Pangalawa, at ang sabi po dito sa Psalms 37 verse 5, trust also in Him. Okay, so yung pangalawang point natin is magtiwala tayo kay Lord. Minsan mahirap magtiwala, lalo na pag hindi natin talaga lubos na nakikilala yung pinagkakatiwalaan natin. Kasi marami mga Kristiyano na nagde-declare that they are Christian, pero they are still clinging on their own ways. Yung ginagawa pa rin nga nila yung sarili nilang kakayahan at hindi sila marunong magtiwala. Ang pagtitiwala nilang pag wala na. Halimbawa, pag wala ka ng pera, wala ka ng kalakasan, wala ka ng parang walang pag-asa na yung ginagawa mo. So, doon ka palang lalapit sa Panginoon para ikaw ay humingi ng saklolo. So, kung babalik na rin po natin yan, when we surrender to God, we must also trust God. So, kailangan magdepende tayo kay Lord. Huwag dun sa sinabi ng doctor. There are two things po kasi. There is facts and there is truth. Ano po ba yung facts? Pag sinabi ng doctor, facts po yan. Halimbawa, ikaw po ay may sakit. O, pag sinabi ng doctor, may sakit ka, ganyan, bla, 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 bla. Okay. So, ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Ano ba yung, yan po yung facts. Ano sinasabi ng Lord? Ito po yung truth. Because yung truth po, according to God's word. Ang sabi niya, whether you are in sickness, God will heal you. Because by His stripes, you were healed. Diba? So, titingnan po talaga natin yung salita ng Panginoon. Kaya nga importante po, pinagbubulay-bulayan natin ang salita ng Panginoon. Minsan din ng mga lawyer, pag sinabing ganitong ginagawa ng mga lawyer o ng mga kaibigan natin, ito yung sasabihin nila. So, minsan nakikinig tayo doon sa mga bagay na gano'n at hindi na natin tinitingnan yung pong katotohanan na sinasabi ng Biblia. At doon po na tayo nagtitiwala doon sa sinasabi ng ibang tao. Wala naman pong masama. Pero kailangan natin timbangin ang lahat ng bagay. Kasi pag ang nag-advise po sa atin ay hindi rin po ayon sa salita ng Diyos, baka po mapapahamak lang po tayo. So, we must be thankful din sa mga taong ito na nagbibigay din ng effort nila para pa magbigay tayo ng advices. Pero wag tayo magtiwala talaga totally sa kanila sapagkat parehas-parehas lang po tayong tao. We make mistakes. Lahat po tayo imperfect. Pero kailangan natin magtiwala lagi sa salita ng Diyos. That's why importante po sa bawat isa po sa atin, nakikinig at nakikinig ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, sinisik niya talaga yung kanyang salita. Because yung salita po niya, according sa Bible, according to the scripture, ito raw po ay magiging ilaw sa ating pong daraanan. So, bibigyan ka ng guidance doon po sa iyong buhay sa araw-araw po. Amen? Sabi nga po dito ng 1 Thessalonians 5:23, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos sa isang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatiliin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang spirito, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng Panginoong Hesus. So kailangan hindi lamang po tiwala lang ng ganito lang kasimple. Madali kasi nagtitiwala ako sa'yo. Pero in reality, hindi po talaga. Paano ba natin mapapagkatiwalaan ang isang tao? Di ba po, kailangan kilala po natin siya talaga. Minsan nga, kilalang kilala mo na pero minsan, natatraidor pa tayo, di ba? Pero, at least, nakakaroon ka ng step 1, nakapagtiwala ka sa tao. Ngayon sa Lord, siya yung perfecto. Pag nagtiwala ka kay Lord, ibigay mo na lahat. Ibig sabihin, minsan sinusubukan tayo. One time, naranasan ko po yan, na mangungutang ba ako o hindi? Do I will activate my faith? Kasi po, meron tayong pangangailangan. Sabi po ng Philippians, God will supply all our needs according to His riches in glory through Christ Jesus. Yung time na yun, may pangangailangan ako at sinubukan ako ng Panginoon. Sanay din po kasi ako nung araw na mangutang. So in short, tinatransition po ako ng Panginoon sa trust po doon. Although sinurrender ko na yung life ko kay Lord, pero yung susunod pong pattern, which is the trust. Ngayon, sabi ko nga, Lord, kung talagang ikaw ang provider ko, ikaw na ang bahala dito. So, handa na ako maputulan ng kuryente, handa na ako maputulan ng lahat ng bagay because pinagkatiwala ko na sa Panginoon. Anong nangyari after that? Yung pagtitiwala ko ba, ako ba'y pinabayaan ng Panginoon? Pinahiya ba niya ako maputulan ng kuryente o ng anumang bagay dito sa aming bahay? Hindi po. Never po akong pinahiya ng Panginoon. Sa oras ng pangangailangan, naroroon ang kanyang provision. Kaya nga po,
matutunan po natin body, soul, and spirit na pagtiwalaan ang Diyos. Kasi pag pinagtiwalaan niyo po yun, lalabas po yung the best thing. Can you imagine, hindi ka na magkukulang sapagkat sabi nga doon, pag ikaw ay nagbigay, di ba? Pinagkatiwala mo sa Panginoon, hindi kanya pagkukulangan, He will never leave you nor forsake you. So ipagpapatuloy po natin bukas itong ating po pinag-uusapan, nawa ito po ay makatulong po sa ating lahat. Nasabi nga po ng Panginoon, commit your ways unto the Lord and lean not unto your understanding, di ba? Trust also in Him, and it shall bring to pass. So, manalangin po tayong lahat, aming amang Diyos na nasa langit. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagpapalat, biyaya po sa amin, na kami po'y tinuturuan mo, Panginoon, na maging kawangis ng aming Panginoong Jesus, na nagtitiwala sa iyo. Tulungan niyo pong bawat isa na mag-commit o matuto kami mag-surrender na aming pong mga kalooban, mga dreams po namin, mga bagay-bagay po, Lord, na aming pong malapit o sa puso po namin, O God, and we pray, O God, na ito pong pagkukumit namin sa iyo, mapagkatiwalaan ka namin, Lord God, ng lahat ng ito. At tunay nga, Lord God, matuto po kami, Panginoon, na manalig sa iyo, Panginoon, at ikaw na po ang bahala sa lahat ng bagay na ito ng aming pong pangangailangan. Muli, salamat po at pagpalain po ninyo ang lahat ng sumusubaybay, Panginoon, ng vlogging na ito, na nawa ang bawat na nakikinig at nanonood dito, Lord, ay magkaroon po ng lalim sa inyong salita. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So kita tayo bukas. God bless you all.